bago ko sisimulan ng aking kwento, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Maria Luisa Napalayakan. At ang pamagat ng ating kwento ngayon ay patungkol sa lakbay sa syudad. At ang syudad na tinutukoy ko dito ay ang Tagbilaran City. Ang nangungunang karakter sa paglalakbay naming ito ay syempre ako at saka yung mga kaibigan ko. Naitatago natin sila sa pangalang Tata, Telay at Gracias. Sila yung matatalik kong kaibigan simula pa noong ikasiyam na baitang pa lang ako sa high school. Bago kami nakapaglakbay sa syudad ng Tagbilaran, nag-ipon muna kami magkakaibigan ng tig-5 piso kada araw. Simula nung buwan ng Oktubre hanggang sa Disyembre. Pagdating ng Hunyo 2022, doon na namin napagpasyahan na gamitin yung pera na naipon namin. At yung naalala ko pa yon, mga 1,000 lang yung naipon namin. At akala ko hindi sapat pero binudget namin yon. Kaya medyo hindi namin na-enjoy yung pagpapasyal namin doon sa syudad. Hindi ko na patatagalin to at sisimulan ko na ang aking pagkukwento. Noong araw na yon, maaga kaming gumising. Nagsimula kaming bumiyahe ng alas 7 ng umaga. Tapos nakarating kami sa syudad ng alas 8:30 ng umaga. Nagkikita-kita kami doon. Tapos yung unang mall na pinasyalan namin ay Alturas Mall. Pagpasok pa lang namin ay kumuha na kami ng litrato, videos, at lalo na nung pinuntahan namin ng iba't ibang sulok ng Alturas Mall. Kagaya na nung pagpunta namin sa Funny World sa ibabaw ng floor ng Alturas Mall, kung saan makikita natin doon na maraming mga palaro. Tapos meron ding mga kung sino yung mga taong gustong kumanta. At isa na ako doon sa kumanta sa harap ng maraming tao. Sa mga oras na yon, hindi ko talaga nabigay lahat ng aking lakas sa pagkanta. Sapagkat maraming tao, nahihiya talaga ako. Pero kung ako lang mag-isa, kinakaya ko naman. Kaya ko naman kumanta. Pero hindi lang talaga ako kagaya ng ibang tao na mataas yung kumpiyansa sa sarili. Sa matagal-tagal na naming pamamasyal sa loob ng mall, bumaba na kami sa first floor kasi medyo nagugutom na kami. Sa haba pa naman ng nilakad namin, syempre nagugutom din kami. Nanghihingi na ng pagkain yung mga sikmura namin. Kaya, napagpasyahan naming kumain na sa Jollibee. Kasi, yun talaga yung original plan namin na makakain sa isang engrandeng kainan sa syudad. Pagpasok namin sa Jollibee, ako yung umorder ng pagkain at binudget talaga namin yung pera. Bawat isa sa amin dapat pantay yung porsyento ng pagkain. Kaya, ito yung resulta ng aking in-order. May kanin, drinks, at sauce. Gusto nga namin bumili ng French fries, Coke float, at iba pang dessert sa Jollibee. Kaso lang, hindi kami makakabili noon. Kasi kung bibili kami noon, hindi na kami makakauwi sa aming mga bahay. Kaya, yun lang yung in-order ko para sa amin. Pero, busog naman kami. Busog naman kaming lumabas ng Jollibee. Pagkatapos namin kumain ay lumabas kagad kami sa Jollibee. Ngunit sa paglabas namin, may kahihiyan na naman akong nagawa. Ako ay lumabas sa entrance, kahit ang entrance ang gagamiting pintuan para sa mga taong pumapasok sa Jollibee. At saka alam nyo na, ang exit, yun yung pintuan na palalabasan ng mga tao.
Pero sa aking katangahan, hindi ko na namalayan na ako pala'y dumadaan na sa entrance kahit sa exit pala yun. Kaya sinita ako ng guard. Kaya yun. Naiinis talaga ako sa mga kaibigan ko kasi hindi nila ako sinabihan na entrance pala ang aking dinadaanan. Laking gulat ko kasi bigla lang silang natawa, pati yung guard. Alam mo yun? Nahihiya na talaga ako. Grabing kahihiya ng aking nagawa sa araw na iyon. Pero okay lang yon. Lahat na nangyayari ay may rason. At saka naniniwala ako sa kasabihan na yan. Sa pagpapatuloy ng aking kwento, upang malubos-lubos namin ang aming pamamasyal doon, ay pumunta kami sa ICM Mall na matatagpuan doon sa Dao. Katulad ng ginawa namin sa Alturas Mall, kumuha din kami ng mga litrato at videos. Naglakad-lakad din kami sa loob ng mall. Pinuntahan namin ang iba't ibang sulok ng mall nang walang binili. Ay, meron pala akong binili. Ako lang mag-isang bumili ng lotion pala yun. Oo, lotion. Yung ibang kaibigan ko, wala silang binili. Paglabas namin ng mall na iyon, lotion lang talaga yung nadala ko. At saka yung perang natira, hinati-hati namin yon para sa aming pamasahe. Sumakay kaming 4 ng sabay sa isang van. Kaya sa awa ng Diyos, nakauwi kami ng ligtas at payapa. Sa kabuuan, wala man kaming nadalang souvenir o iba pang bagay na gusto sana naming bilhin, bukod sa lotion na nabili ko. Masaya pa rin ako kasi isa yun sa mga hindi ko malilimutang karanasan sa buong buhay ko. Marami man akong kahihiyan na nagawa, tinanggap ko iyon bilang parte ng aking buhay. Kasi lahat naman ng tao nagkakamali. At dito nagtatapos ang kwentong Gala sa Syudad.